Ikaw ba ay nasa krisis ngayon? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Con Santos Avicoloma and Ma'am Edita Matawaran. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung pag-uusapan po natin ay patungkol po sa anak ni Ahab. So sabi po rito sa 2 Kings chapter 1, after the death of Ahab, Moab rebelled against Israel. Now Ahaziah fell through the lattice in his upper chamber in Samaria and lay sick. So he sent messengers telling them, "Go inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, whether I shall recover from this sickness." But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, "Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, Is it because there is no God in Israel that you're going to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Now therefore, thus says the Lord, you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die." So Elijah went. Now ito po yung una nating katuruan ngayong araw. Number one po, crisis has both internal and external dimensions. Sometimes po, no, not all the time, yung crisis ay meron siyang iba't ibang layers, iba't ibang aspeto, iba't ibang dimension. Minsan po, halimbawa, may crisis sa relationship natin, may crisis tayo sa pananalapi, may crisis tayo sa trabaho natin, may crisis pa tayo sa bansa natin. Tapos meron pang kaguluhan sa mundo, no? So, madami siyang layers. Pwede siyang mental, emotional, physical. Pwede siyang meron tayong karamdaman. Now, tingnan po natin dito sa istorya po ni Ahaziah. Sabi po dito, after the death of Ahab. So si Ahab po, makapangyarihang hari siya. At the same time, siya yung isa sa, I think, pinakamasamang hari na sa Israel. Nung namatay siya, yung Moab nagrebelde sa Israel. Explain ko yan siguro sa mga susunod na araw, no? Tingnan natin. Medyo mahabang istorya kasi yung relationship ng mga bansa nung unang panahon. So, isipin na lang natin yung Moab, under yan ni King Ahab. Pero yung Moab, meron siyang sariling governor or hari. Pero sakop yan. Kumbaga, under yan sa pamumuno ni Ahab. Nung namatay yung hari, naglakas ng loob na yung Moab. Magrebelde na tayo dyan sa Israel, no? At the same time, so merong rebellion na nangyayari. At the same time, yung hari, si Ahaziah, siya na yung papalit doon siya na yung pumalit kay Ahab. Pero ang sabi dito, now Ahaziah fell through the lattice in his upper chamber in Samaria and lay sick. Sabihin, may kaguluhan na nga dun sa bansa, nagre-rebelde na yung Moab, tapos etong si Ahaziah, nahulog pa sa bintana, no? At you can only imagine, paghulog niya, siguro, nabalian siya ng butot or I don't know, may fracture or di na siya makatayo or nadali yung spinal cord niya. The point is, malubha yung kanyang karamdaman. So imagine niyo po yung sitwasyon ni Ahaziah, no? Yung krisis sa buhay niya, may kaguluhan na dun sa kaharian, tapos siya hindi pa makakilos kasi meron siyang struggle or kinakalaban or challenge na physical. Ibig sabihin, malubha yung karamdaman niya. So sa atin din, marahil meron tayong mga ganong, nakaka-relate tayo sa ganong senaryo, no? May problema na tayo sa trabaho, pag-uwi pa natin sa pamilya natin, another problema na naman yung kinakaharap natin. Pwedeng problema sa asawa, problema sa mga anak. Pwedeng may problema na tayo sa finances, no? May mga external battles tayo, tapos meron pa tayong internal battle. Pwedeng may depression tayo. Or pwedeng physically, meron tayong karamdaman na ang dami na nating problema, tapos may sakit pa tayo. Yung crisis,
pwede siyang multidimensional, maraming layers. Pwedeng external, internal, at pwedeng emotional, pwedeng mental, pwedeng physical. So, si Ahaziah, ganun po yung na-experience niya at that time. Magulo yung kaharian. Tapos hindi pa siya makakilos, wala pa siyang magawa kasi bedridden siya. So, pangalawang puntos po, people are often torn between God and other alternatives. Sa panahon ng crisis, yung mga tao, minsan divided eh. Ano ba? Kanino ba ako? Asa sa Panginoon o sa ibang alternatibo? Ito po si Ahaziah. Ito yung ginawa niya. May karamdaman siya, may kaguluhan sa kaharian, pero ang ginawa niya, so he sent messengers telling them, "Go inquire of Beelzebub, the god of Ekron." Imbis na tumawag siya sa tunay na Diyos kay Yahweh, nagsugo siya ng mga messengers para pumunta doon kay Beelzebub. Yan yung Diyos ng Ekron. Yung Ekron po ay one of the major cities ng mga Philistines. At doon siya, kumbaga, humingi ng, parang oracle. Ano bang mangyayari sa hinaharap? I wanna know. So, whether I shall recover from this sickness. So, ganun din po sa atin, mga kapatid. Minsan, hindi na natin kinukonsulta ang Panginoon. Or minsan, hindi na Diyos yung una nating naiisip sa panahon ng crisis. Minsan, pag crisis, naisip pa natin sino yung mautangan natin, sino yung mahihinga natin ng tulong. Lalo na kapag, helpless na tayo at wala na tayong abridong-abrido na tayo, magulong-magulo na isip natin. Ang iniisip natin, mga taong pwede nating lapitan. Nauuna pa yung ibang tao kaysa sa Diyos, no? Kaya napakahalaga na sa tuwing may crisis, inuuna natin si Lord kaysa yung mga alternatibo. Si Ahaziah, ang hinahanap niya, alternative agad. Yung Diyos ng Ekron. So, pangatlong puntos po natin, maganda yung tanong ng Diyos. No? God asked, is it because there's no God? Tingnan po natin. Verse 3. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite. Si Elijah po ay propeta ng Diyos. Sabi nito, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria. Yung mga mensahero papunta na ng Samaria papunta na ng mag-e-inquire na sa Diyos ng Ekron. Hindi naman yung Diyos yung kakausapin nila, yung mga prophet ni Beelzebub, no? God of the flies. So, sabi ni Elijah, no, doon sa mga messengers, is it because there is no God in Israel? Ayun yung pinapasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah. That you are going to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Is it because there's no God? Wala si Yahweh? Hindi talaga nag-exist si Yahweh? Yun ang napakagandang tanong Whenever we consult or whenever we run after God's alternatives, maganda tanongin natin yung sarili natin, ba't ba ako kumakapit sa patalim? Ba't ba inuuna ko yung ibang tao hinga ng tulong? Ba't ba iniisip ko agad yung nanay ko, tatay ko, pinsan ko, mga kaibigan ko para hinga ng tulong? Is it because there's no God? Yan yung challenge ng Diyos doon sa mga messengers tsaka kay King Ahaziah. Is it because there's no God? Wala ka na bang Diyos? Wala na ba si Yahweh? Ba't hindi mo siya unahin? So, ganun rin po sa atin mga kapatid. No? God asked, is it because there's no God? Wala na ba tayong Diyos? Hindi ba buhay ang Diyos para lapitan natin? Kaya po, pagdating sa application natin mga kapatid, ito po yung pinakauna. Choose God, especially in times of crisis. Piliin po natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag nasusubok ang ating pananampalataya sa panahon ng krisis. Choose God all the time. Choose God first. Una nating piliin ang Diyos, lalo na sa panahon na nangangailangan tayo. Kasi yung Diyos naman generous. Actually, yung Diyos natin gusto-gusto talaga niya na lumalapit tayo sa Kanya para humingi ng tulong.
Kasi po, isa po yun, yung paghingi ng tulong sa Diyos, yan po ay kapahayagan ng pananampalataya natin na nagtitiwala tayo sa Kanya kesa dun sa mga alternatibo. So choose God especially in times of crisis. Tanong ko po sa atin mga kapatid, ikaw ba ay nasa crisis ngayon? Unahin mo ang Panginoon. Ikaw ba ay dumaranas ng mga problema sa buhay? May sakit ka ba? Nahulog ka ba sa bintana? Yung mahal mo ba sa buhay, merong karamdaman? Yung mahal mo ba sa buhay, nangangailangan ngayon ng samot-saring tulong? Idulog mo sila sa Panginoon. Unahin mo si Lord. Pangalawa po, remember that alternatives to God are merely illusions. Kapag iniisip natin na matutulungan tayo ng kapatid natin, kaya inuuna natin yung kapatid natin, nag-iilusyon lang tayo. Kapag iniisip natin na lapitan ko muna yung boss ko, matulungan ako ng boss ko, nag-iilusyon lang tayo. Bakit po? Kasi ang Diyos ang gumagamit ng mga tao para tulungan tayo. Hindi ka naman tutulungan ng boss mo dahil lang ginusto ng boss mo eh. Tutulungan ka ng mga tao sa paligid mo kasi ang Diyos ang humihipo sa puso ng mga tao para tulungan tayo. So remember that God's help can come from anyone. Nahihipuin niya. Napapalambutin niya yung puso. Kahit pakaaway natin, pwedeng gamitin ng Diyos para tulungan tayo. God is in control. Kaya unahin natin yung Panginoon, no? Unahin nating humingi sa Panginoon. At mas maganda nga ang practice mga kapatid, di na tayo humihingi sa mga tao sa paligid natin eh. Humingi tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo na yung Diyos ang gumagamit ng mga tao para tulungan tayo. Ang Diyos ang may control sa sitwasyon natin para tulungan tayo. Ang Diyos ang may control kahit sa panahon ng krisis para matulungan tayo. Remember that alternatives to God are merely illusions. Illusion lang na yung mga tao tutulungan tayo apart from God. Tandaan natin, lahat ng tulong galing sa Diyos. At ginagamit niya lang yung mga tao. Number 3, make decisions based on the truth that God is with us. Every time we make decisions, dapat yan ay nakabase sa katotohanan na ang Diyos ay kasama natin. Every time we decide, kung nasa panahon tayo ng pagsubok, nasa panahon tayo ng krisis, may problema yung iba't ibang aspeto ng buhay natin. May problema tayo sa relasyon, ang tigas ng ulo ng anak natin, no? Or may problema tayo sa pinansyal, bagsak na yung negosyo ng iba sa atin. Lapit ka sa Panginoon. Bago ka gumawa ng desisyon, think first that God is with us and He is in control. Sa Diyos tayo lumapit. So make decisions based on the truth that God is with us, that God exists. Kaya sabi sa Book of Hebrews, yung pananampalataya natin ay napapakita natin yan sa pamamagitan ng pagtawag sa Panginoon. At yung Diyos ang siyang nagbibigay ng reward o gantimpala sa mga taong nananampalataya na siya'y naririyan at kasama natin. Kaya po sa ating discussion, how does the existence of the God of the Bible change the way we think and act? Gayon na nalalaman natin na ang Diyos ay nag-exist, no? Naririyan. Yung Diyos ng Biblia. Paano nito naaapektuhan yung ating paraan ng pag-iisip at yung ating mga aksyon or ating mga gawa? At para naman po sa ating dive deeper video, pag-usapan po natin yung timeline of the kings and prophets of Israel. So, ito po, i-discuss ko po, para maano po natin, ma-familiarize tayo patungkol sa kings and prophets of Israel. So, tayo po yung manalangin. Sovereign God, in times of crisis, help us choose you above all else. When our hearts are torn and pressures rise within and around us, remind us that you alone are true and worthy of our trust. Guard us from chasing illusions and false alternatives.
that promise help but lead us away from you. Strengthen our faith to stand firmly on the truth that you exist, that you are near, and that you rule over all. Shape our decisions, thoughts, and actions according to your truth, and lead us to walk faithfully in your ways. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa partner po natin sa devotion natin na ito, ang ating sisters, Tres Marias. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Na kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.